Kasi ngayon, if you watch ABS-CBN or if you watch GMA, it's all about sabongero and yung Oo. mga ano nila, news and current affairs sa mga shows. Yung nakita ko, guest nila, isang marketing leader daw na parang yung Oo. problema daw kay BBM is marketing lang, which is no, Oo. product yung problema sa kanya, hindi marketing lang. Mm. Yung another point na naman po, yung second point ko is, kung talaga pong si Miss First Lady is hindi talaga present sa scene, kagaya nung unang beses, di ba nakapag-set up siya ng meeting and parang guesting kay Katunying to clarify some issues. Ito yung mas kailangan siya mag-sit down interview, pero bakit di niya po ginawa? Si Lisa? Opo. Oo. Ayan. Yung ang Tsaka ano yung, eh, yung ah yung hindi pagsagot, kasi di ba lumipas ang buong Monday, tahimik na tahimik, wala silang sinasabi, ganun. Ano na yun eh. Tapos biglang Tuesday, biglang super confident ni Claire Castro. Di ba? correct. Monday, buong weekend ang tahimik ninyo. Monday ang tahimik ninyo, tapos Tuesday biglang confident. Hindi naman Parang, to like nag-pop up na issue like kahapon lang. Matagal na to. So if kumbaga they're doing their due diligence, they should have prepared documents ba to prove that Lisa is not there. Para pag nag-come out yung final results ng investigation or pag nag-name drop na talaga yung police authorities sa California, dapat ready sila to prove na, hey, we have a document here. Pina-follow din namin yung issue na yan kasi nga nasasangkot si First Lady. So ito yung original document, wala dun yung pangalan niya. Wala silang ganun. hindi ba dapat ang action ninyo is we are going to coordinate with the BHPD on this matter to issue an official statement tungkol dito sa kanyang dito sa document na ito? Ano yung ano diyan? Ano, 'di ba? Kakausapin po namin, we're going to get the official statement from ano, ganyan kasi talaga this is lie. 'Di ba? Dapat may call to action ka, Auntie Claire, para maniwala kami na pinapabulaanan mo talaga ito effectively, na para ma-deny mo ito effectively, okay? Kailangan mong palbulaanan ito by, 'di ba, contacting yung ano, kasi may Donna Kersey naman pala talaga na empleyado sa BHPD eh. And this one, by the way, okay? This one, by the way, guys, ay letter, na-discuss ko na to sa mga previous live ko. Itong document na ito ay sagot sa isang letter sa BHPD through a public disclosure request. Yung parang FOI nila sa states. Ayan. So this letter is in response to your request that was made electronically on March 11, 2025 under the California Public Records Act. So parang ito yung ano nila, parang ito yung FOI nila. Ito yung response. And just like in the Philippines, okay? Ito kasi yung ano eh, ito kasi yung mahirap pa bulaanan eh. 'Di ba? Yung clause of authority nitong letter na to is quite intact. Kasi meron din tayong FOI dito. Eh, pag may FOI dito, you really talk to the record supervisor. 'Di ba yung designated na information officer for a certain information to be released. Ayun. O yung mga ano dito, yung mga kontrabulate dito, ang daming trolls eh. Pwede kayong umakyat. Ito yung hagdan. If you have an ano, no, if you have something to say or if you want to ano, to pitch in ideas, pwede kayong umakyat. Ayan yung ano, ayan yung hagdan. Ayan. Okay? Masyado na kayong madami dyan sa comment section. Pero kung gusto niyo itodong katapangan ninyo, umakyat na kayo. Ayan. Okay. Kas, wait lang ha. Wait lang, Kas ha. Nandito si Kas sa likod. Ayan. So ngayon, yung process na ito, yun din kasi yung process natin sa Pilipinas. So kumbaga, if you're going to look at the document, meron talaga siyang clause of legitimacy kasi nga parang it's following a certain law. 'Di ba? May fina-follow siya na batas, meron siyang minention pa dito, yung sa letter, yung sa correspondence, the correspondence looks legitimate. Okay. Ngayon, yung sinasabi niya, ito raw na document na to ay fake. Okay? Fake tong document na to. Ngayon, I actually, we check. Meron akong isang bibong-bibong follower na nag-check ng, wait lang. Meron akong bibong follower na nag-check ng proseso, okay? If you can actually obtain a copy of a police report through the California Public Disclosure Act. Okay, wait lang.
Okay. Pakita ko lang, wait lang. Pwede ka actually sumulat. Meron talagang proseso dyan sa Public Disclosure Act. So, nag-attempt na sumulat itong ating bibong-bilong follower. Ayan. Dear Record Supervisor, I am writing to request information under the California Public Records Act. Ayan, I would like to verify the existence and the authenticity of the incident report associated with the following details. So, ito yung mga details na nakalagay doon sa document. Kasi tama naman si Auntie Claire eh. Yeah, verifiable to. Di sige, verify natin sa BHPD at saka sa California Public Records. Ayan. Ay, teka, sorry. Ayan. So yun, additionally, would like to confirm whether a letter dated March 11, 2025 and signed by Record Supervisor Donna Kersey regarding this case is an official document issued by the Beverly Hills Police Department. So yung kanina pinakita ko sa inyo, yung pinost ni Sir Bobby Tiglao, gusto rin nating i-verify. Okay? At kung mayroong mga exemption, ilagay nyo lang din, ganyan-ganyan. Okay? If the document is authentic and disclosable, request a copy of the redacted version or any responsive records, including public incident summary, dispatch logs, or CAD details. Ayan. And, ito yung proseso. So ngayon, they're going to provide you a public records request form. So ilagay mo dyan, manghihingi ka ng mga public records na pwedeng ibigay ng Beverly Hills Police Department. Ang tanong ko, Auntie Claire, bakit hindi mo finalo tong process na to? Bago ka nagsalita at bago nagsabi na fake yung mga ano na yon, bakit hindi mo follow tong process na to? Nagbibigay talaga sila eh. Nagbibigay talaga sila ng information, nag-validate yung mga pwedeng ma-disclose na information, nire-release talaga ng BHPD. So we are going to wait until mag-respond itong BHPD kung yung document na yun ay legit or not. Pero ikaw, Auntie Claire, bilang government employee, kaya kayo namumura, pinapasweldo kayo ng pera ng bayan, pagkatapos, ang puhunan nyo, pag nag-e-explain sa amin, laway lang. Diba? Sabi ni Carlex Crespo, kung FOI letter siya, ibig sabihin hindi siya official police report. Claim kasi ni that's a good point, Carlex. That's a good point, Carlex. Kasi it is an FOI request. It is not in itself a police report. It was an FOI request asking for the details doon sa kaso na involved na yon, in which ang nireply nga ng ating teka lang ay sorry. Ang in-reply nga dito nung authority, yung letter na yon, na ito lang ang pwede namin i-disclose sa inyo. Itong mga detalye na to ang pwede nating i-disclose. Ayan. Ayan, ito yung pwedeng mga detalye natin pwede i-disclose, yung crime incident. So, BHPD is providing the following information in accordance with the Act. Ganon. So, ito yung mga kinembot. Actually, inassume lang na mga police report ito eh. Pero ang tanong talaga dito is case number. Disclosure of a report occurred on May 8, 2025 under case number 2025-00011805. So case report ito. Probably galing to sa police, ganyan. Pero ito yung dinisclose based on that case number. Ito yung mga dinisclose. Ngayon sabi niya, ito yung may pink, ganyan. Ayun. Sabi niya yung may pink na yan, dinagdag lang yan, ganyan. Yung nakakataka kasi, parang ma'am, kasi itong pink na to, it looks like page break siya. Mukha siyang page break. Ayan yung page na isa, tapos ito yung isa. So page break siya. Tapos sinasabi niya, itong part daw na to, dinagdag lang daw. Mula doon sa drug overdose hanggang doon sa Alexa Miro. Okay? Dinagdag lang daw. So ngayon, parang ang weird naman na parang, yung idadagdag nila yung part talaga na may pirma. Siguro parang pag kami idadagdag, kung ako, parang, if you are
if you are a dito magaling na forger, ba't mo pahihirapan yung sarili mo at magdadagdag ka ng mga information doon sa page na merong pirma? Dapat dito ka nagdagdag dito sa part na 'to. 'Di ba? Dito ka dapat sa part na 'to nagdagdag. Etong green kasi, ito yung sinabi ni Auntie Claire na dinagdag. Ba't ka magdadagdag tapos idadagdag mo dun sa page na may pirma? Bakit hindi mo idagdag dito sa page na 'to? Andito naman yung page break. 'Di ba? Parang lupit naman itong forger na 'to. Pinahirapan pa ang sarili. Sabi niya gano'n, "Maya na po ako, backstage na." Sige, bababa na kita sa backstage, Cass, ha? Diyan ka lang, kapit ka lang, Cass, ha? Kapit ka lang. Ayan, so yun yung nakakaloka dito kay Auntie Claire. Okay. Anyway. Ayan, tapusin natin. Propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaari Kasi di mo po pwedeng isang malaking kasinungalingan eh. Kasi yung record supervisor na vet ni Sir Bobby Tiglao, na meron talagang nag-e-exist na ganong record supervisor, tapos may pirma doon. So may pagkakakilanlan. Merong mga information na verifiable. Kung gusto na pabulaanan ng Malacanang yung document na yon, what they could have done is, tama si Crisette doon sa sinabi niya eh. Ang ganda nung pagkakasabi ni Crisette na ganyan, na parang, dapat ang action mo, ang course of action mo is that nakiko-coordinate kami sa BHPD para i-validate itong report na ito. Dahil walang involvement ang First Lady sa pagkamatay ni whatsoever kineme, ganyan. Kasi di ba yun yung pinoproject ninyo, na wala talagang kinalaman si First Lady sa pagkakamatay ni Paulo Tantoco. And our concern here really is not the death of Paulo Tantoco in itself, but the involvement of First Lady. So ngayon, if you are saying na talagang sobrang kasinungalingan yan, ang course of action nyo is to talk to the BHPD para mag-issue sila ng statement at sabihin na fake talaga yung report na yan. Ganun yun, madam. Ang binigay ni Sir Bobby Tiglao dito ay lead. At mula dito sa lead na ito, dapat magpaliwanag kayo. Sinasabi nyo, walang kinalaman si Lisa. Putang ina, March 7, naggabing-gabi. Magkasama si Lisa at si Paulo Tantoco. Pagkatapos ngayon, meron pang ganyan. Meron pang FOI letter. Diba? Mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Oo, sabi niya may guhit na color pink. Claire, Diyos ko po naman, pakatanga. Grabe talaga siya, yung willing talaga siya magpakapokpok para kay Bongbong Marcos. Page break. Hindi po yun guhit. Page break. Diyos ko. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang. May ano siya, no? May bikig yung boses niya. Ito po. Yan, talagang tangina, Auntie Claire, di mo kakayanin to. Magkaka-cancer ka dito sa ginagawa mo. Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pang-personal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. Tapos ayan, mga puhunan na naman niya, laway, di ba? Puhunan. Hindi po siya nag-stay doon sa hotel na yun. Meron po siyang PSG, meron po siyang security services. Yeah, it doesn't change the fact. Kahit ba sabihin natin na meron siyang ganun-ganun eh. Di ba? It doesn't make her ultimately not present doon sa event na yun. Kasama nga niya
nagpa-party. Again, Auntie Claire. Kasama si Lisa na nagpa-party, kasama si Paulo Tantoco. They were enjoying the night together. Diba? Teka lang, hinahabol ko yung mga comment ninyo. Joey, feeling ko kaya confident si Auntie Claire magsabi na fake ang report. Baka after ng meeting nila ni BBM at Trump, bigla na lang yan mabura sa site. Then, saka sila maglabas ng may mga dinagdag talaga. Kaya nga you should, yung mga kababayan natin sa Amerika, please write a letter. Magsulat kayo ng letter doon sa magsulat kayo ng letter sa California, using the California Public Disclosure Act para makuha nyo lahat ng information. You should write a letter. Ganon. Ayan. Mukha lang lalaki, babae mo. Ba't kayo nag-aaway dyan sa comment section? Ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Ayan, so siya yung nagsabi. March 8 to ginanap, hapon hanggang gabi. Let us take a look again doon sa, okay? Si Auntie Claire na yung nagsabi, hapon hanggang gabi. Okay. Dito sa report, ang sabi dito, okay, yung tinawagan yung dispatch officer, yung report nangyari, 11:30 a.m., March 8. Okay? Pagkatapos, nagkaroon ng declaration na patay na nga si Paulo is 12:05. So, around 30 minutes after. So, tanghali ito. So, itong sinasabi ni Auntie Claire na, hindi, merong activity si Lisa, ganyan-ganyan. Hindi siya napabulaanan. Diba? Kasi, pwede namang sabihin kasi nasa working visit si Lisa, ganyan-ganyan. Tapos meron siyang schedule na March 5 to March 8, March 5 to March 8, dyan sa ganyan-ganyan. Oh, imposible ba na, this investigation on kineme, I have to leave at this time because I have some event that I have to attend for my country, kinemular, ganyan-ganyan. It doesn't debunk the fact na meron kang kasamang mga US assigned security, meron kang kasamang PSG, ganyan-ganyan. Diba? Hindi naman saliwa yung oras. So, hindi ibig sabihin, kasi magiging effective lang naman yung kwento ni Auntie Claire dito if it will make it impossible na nandun si Lisa sa same time at same place na nangyari yung konsyerto para sa Pilipino. Diba? Hindi naman nag-demonstrate ni Auntie Claire yun. Ayun. Obstructionist na to, na mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Obstructionist talaga eh. No? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook, at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Ito yung hindi niya gets, no? Ito yung... Sunod na tanong, hindi niya gets na, meron pong namatay sa overdose. Okay? This is not going to stop
on the accountability of Lisa Marcos alone. Yung mere fact na yung circle ninyo, yung elite circle ninyo, ay addictus benedictus at humahawak ng mga government position, how sure are we na yung mga government officials na mga nandun ay hindi rin nag-sniff-sniff? 'Di ba? So yun, hindi po pwede yun, Auntie Claire, na ganun lang yung ano mo. Hindi po pwedeng ganun lang yung explanation mo na, oh, andito siya, meron siyang concert na inatinan nung hapon, ganyan. If you're going to look at the document that Sir Bobby Tiglao uploaded, hindi naman contradicting yung time eh. 11:30 ng umaga yun, yung dumating yung paramedics. Na-declare siya 12:05 na patay. 'Di ba? And I'm pretty sure pagkatapos i-declare na patay, hindi nila yan sa kung ano-ano, ganyan-ganyan, and whatsoever. And maybe there would be few hours for you to be questioned. 'Di ba? At since meron kang PSG, meron kang ano, ganyan-ganyan, maaaring binantayan ka dun sa event na pinuntahan mo. Kasi nasa working visit ka eh, you're representing the country eh. Posible namang pagbigyan ka dun, but it doesn't mean hindi ka na po pwedeng tanungin. Ayun. So, natawa talaga ako kay Auntie Claire, parang tangina talagang grabe yung showmanship ni Ante, no? Artistang-artista. Ayun. Hello, Cass. Hello, good evening, good morning pala. Yeah. Just very quick comment, Miss Joey. Dito sa issue kay First Lady. Sa palagay ko, number one, I really hope that Senator Amy really hammers this and bring this forward, tong issue na to. Kasi my fear is it will just be like yung ano ba yun, yung snorting video ni BBM, iba brush off lang din to, tulad nun. So, I hope the Duterte Alliance senators would do it right this time kasi sobrang ito obvious na to. Pero my fear is again baka ma-brush off lang din. And yun, parang magiging another story lang na makakalimutan na naman ng mga tao. Oo. Kaya nga tingin ko dapat idalhin natin yung usapin na to sa usapin ng sobriety. 'Di ba? Na yung droga, may namatay. May namatay dahil sa overdose sa cocaine sa isang government-sponsored event. 'Di ba? Parang this is an issue of sobriety ng mga government officials natin, ng mga government events natin, 'di ba? Kasi dapat yung ating gobyerno malayo dapat sa mga ganitong mga pangyayari. Malayo sa drugs, malayo sa overdose, 'di ba? But why is it happening now? At pagkatapos, pag nire-raise mo, sasabihin pa nito ni Auntie Claire na sinisira ninyo. Parang, I mean, the facts are with us. what are they doing to protect the government? Para hindi lumapit sa mga ganitong klaseng kwento. I mean, the facts are with us already, right? Pero kahit gaano pa kalinaw yung mga ebidensya dito, this government is ruthless and wala silang kahihiyan. I mean, look what they've done dun sa KOJC kay Tatay Digong, yung impeachment ni VP Sara. Lahat yun nangyari yun dahil talagang malakas yung demonyo within them to push all of these initiatives. So ang question ko na lang, so I guess yung concern ko is more on the big picture scenario here. Do you think that yung mga senators natin, like with Senator Amy included, Bongo, Senator De La Rosa, would be able to push this forward? And would Robin, ano yung forecast mo? Oo, Robin is pushing for it. I think si Robin, susuportahan niya ni Sen Amy. So, ano nila yan, mukhang mag-i-inquiry sila dyan. I do not know, hindi ko alam. Pero I really hope na yung mga Duterte aligned senators are going to push for it. Because there are so many things to cover dito sa mga pangyayaring to. Yung droga, sa elite circle natin, na kung saan itong elite circle natin ay karamihan sa kanila ay sila rin naman ang humahawak ng pwesto sa gobyerno, 'di ba? It is a perfect time to assess kung gaano ba ka-entrench ang illegal substance abuse sa government work.
yung ano, yung liability kasi dito ni Lisa Marcos, sige pwede natin yang gawin, ano yan, hindi yan yung main event. Susugin din natin yan, susugin din natin yung issue na yan, kasi tama ka kasi, pagka kunwari ginawa natin parang Lisa Marcos, ganyan. Tapos baka maging parang story lang siya na parang, okay, it happened, it's one of those story na pinag-uusapan, pinagchichikan, and then it will die down in the future. But for our lawmakers, this should be a wake-up call. Gaano ka-entrench ang This is illegal fucking national scandal. Oo. 'Di ba? Tama, ayun. So kung ako masusunod, kung ako may hawak ng naratibo 'no, I really want all the Duterte aligned senators to really push for it. Yun nga na dapat nga napapansin ko nga sa mga Duterte senators natin, napaka-reactive nila eh. Dapat ito pinupukpok na sana nila 'to eh. Yung interim release parang nag-react lang sila nung ano Hindi. nag-comment na yung mga tao na, mga Duterte supporters, dapat Duterte aligned, dapat maingay kayo on the interim release, dapat maingay kayo and bring PRRD home alive, ganyan. And then that's the only time that they got together. Parang pwede na rin. Pero ibig ko sabihin, I really hope that the Duterte aligned senators are going to be more aggressive. Because this will all play out sa 2028. Ang fear ko, like halimbawa, last year, about the same time last year, di ba? We had the hearing about dun sa paglabas nung snorting video. I mean, no offense to Senator Robin Padilla, but Maricel could have been one of the, yung parang inaabang-abangan nung ano na yun. And we were, kayo ni Sas, di ba, sumisigaw kayo, bakit baby si Maricel? Ginawang guest sa talk show. Ginawang prinsesa sa ano. Yun yung ano ko dito, yun yung parang fear ko dito. Now, let's just say na mag-move forward to and with the help of our Duterte Alliance senators. Another fear ko here is tama yung point nung isang yung dyan sa chat na possibly pwede ding i-down o i-whitewash to ng Amerika. And I mean, napapaisip ako, bakit ganun kalakas yung loob ni Auntie Claire to actually say that this is fake unless something's being cooked? Bakit ganun kalakas? I mean, why would she, if she can, like with all the facts that we know right now, she could easily be debunked, di ba? Pero why is she so confident to say this is all fake? Oo. At saka yung yung kumbaga parang instead of ginawa niyang laway yung puhunan niya when she can actually inquire. So ibig sabihin, wala silang intention na i-follow yung regular processes na kakausapin namin si BHPD, ganyan. Yung maramdaman yung vibe ba is yung parang alam mong babrasuhin nila. Alam mong babrasuhin nila, alam mong ipapabura nila yung record. Yung parang ganun ba? Papabura nila records, ganyan. Kaya maganda kung halimbawa as soon as possible sana ma-prioritize to bring this into like an official Senate session. Kasi by that time, yung katulad ng ginawa ni Sen Aimee dun sa what you call this, yung kidnapping kay PRRD. At least na document lahat ng mga importanteng detalye. We don't know what good it might do. But at least in this case, sana ma-document lahat ng mga essential details na in an actual official session. So, Totoo. Ayun. And parang pag-usapan natin gaano na ba kabangag ang mga public officials sa atin, gaano kayo kalapit sa droga, 'di ba? The most basic requirement that any government official should meet is sobriety. 'Di ba? Dapat hindi kayo bangag. Kung mag-Senate session, pwede bang ipatawag si Attorney Claire? At kausapin. Well, to be fair kasi kay Claire, tingin ko kasi binababa lang sa kanya yung niya sasabihin niya. Pero pwede ba siya maging ma-invite as a witness dun sa hearing if ever? I don't know how these hearings works kasi. For what? Like kasi siya sa pwede niya sabihin, I'm just doing my job. Ito yung sinabi just sa for the sabihin. Investigation, na kasi parang siya yung spokesperson. Well, we all know that she's lying, pero hindi ba yun pwedeng gamitin para gisahin siya? Yung para at least lumuwag-luwag sa fact-finding lang ba?
Lumuwag-luwag yung mga ugat natin sa ulo, no? Hindi ko alam kung paano nila gagawin yun, pero kasi parang tingin ko irrelevant siya kung sakaling magkaroon ng hearing about it. Kasi spokesperson lang siya. Kasi spokesperson lang siya. So, siguro pwede siyang patawag para sabihin na sino yung source niya, na nung sinabi mo na ganito, ano ang Right, proof, right. pwedeng mga ganun. Tapos it will lead ultimately kung sino yung nag-feed sa kanya ng information, baka ganun lang. Ayun. Anyway, teka, sagutin ko lang si Raffy Tulfo, ha. Sabi niya, "Joey, is it fair to say na may kasalanan si Trixie?" Maharlika issue na naman 'tong sinasabi ni Raffy Tulfo, eh. "Is it fair to say na may kasalanan si Trixie sa ginagawa mo sa kakontra mo? Like how you blame Maharlika, because I won't. That's guilty by association na gawain mong logical fallacy." Unang-una, Raffy Tulfo, magkaiba tayo ng premise, okay? Kami nila Attorney Trixie, we are different people. We are sovereign sa mga sarili naming content, okay? Hindi kami nagkokopyahan, yung mga sasabihin ko hindi sinasabi ni Attorney Trixie, or yung mga sinasabi ni Attorney Trixie is not influenced by me, and vice versa. Okay? However, yung kwento ni Maharlika at nung mga katropa niya are the same. Merong mga badges in which makikita mo talaga yung kanilang unison, yung kanilang coordination. And yun na nga yung mga solicitation letters nila. Magkakasama sila. So ngayon, yung sinasabi mong logical fallacy, actually it's not fallacious. Hindi mo lang nasundan yung mga premises, kaya nalilito ka. Ganon. Ngayon, ikaw, you disagree with Attorney Trixie, on what basis? Ako, I disagree with Maharlika, binabanatan ko si Maharlika, I can explain to you my exact reasons. Diba? Ngayon, ikaw, kung gusto mo atakihin si Attorney Trixie, why? Because we're friends? But parehas ba kami ng content? Parehas ba kami ng sinasabi? She's actually very discreet dito sa issue na 'to, 'di nga siya nagsasalita, eh. Is she vocal as I am? So, asan yung logical fallacy do'n, Raffy Tulfo? Diyos ko po naman. Ano lang rin 'to, feeling si Edwin Hamora lang rin 'yan, eh. Hindi kaya yung mga fans ni Edwin Hamora. Last point, Miss Joey. I would love Cathy Binag to be invited dun sa Senate dyan kay First Lady. At least, maano niya, tawag dito. Substantiate niya yung mga pinagsasabi niya in the past to corroborate dito sa current incident. If she will. Yun nga. I'm very curious. She's already invited dun sa fake news hearing sa Congress. Hindi man siya nagpakita. So, I do not know if she's patriotic enough to bring clarity to all of this. So, let's see. And let's hope na gano'n na nga, di ba? Baka Bible verse pala yung baon niya. Hindi natin alam. Aroy ko po. Anyway, good morning and maraming salamat ulit, Miss Joey. Thank you. Ayan, thank you, Cass. Maraming salamat. Ayan. Hello, Tinkerbell. Hi po, good evening. Meron lang po akong 3 points kung okay lang po. Go ahead. Yung first point ko po is nalalamlaman ako kay Senator Bato, kina Senator Bongo, tsaka kay Camille. Parang wala akong naririnig sa kanila. Kay Robin Padilla naman, very minimal lang. Relentless na po kasi yung mainstream media sa airtime for the loss of Bongero, na kinokonek kay BRRD. Tapos ang dami ng mga guest na mga thought or industry leaders kuno na nagmumpang propaganda lang daw yung pagbaba ng ratings ni BBM as if victim lang sila. So, pwede naman din sila, senators, mag-press briefing para at least totoong problema ba ng bansa na pag-uusapan. If it doesn't hit the mainstream media, for sure, sa social media po, makakaapot yan sa Pilipino, sa mga international community ba? Kasi di lang naman sila basta-basta vloggers na nagsasalita. May authority ba na? Senators there, yeah. They are our national representatives. Correct. Makatch mo lang sila ng BBC na the Senator of the Philippines is you know, yung may mga sense ba na topics na napag-usapan. Kasi ngayon, if you watch ABS-CBN or if you watch GMA, it's all about sa Bongero and yung mga news and current affairs na mga shows. Yung nakita ko, guest nila is a marketing leader daw na parang yung problema daw kay BBM is marketing lang, which is no, product yung problema sa kanya, hindi marketing lang. Yung another point na naman, yung second point ko is, kung talaga pong si Miss First Lady is hindi talaga present sa scene, kagaya nung unang beses, di ba nakapag-set up siya ng meeting and parang guesting kay Katunying to clarify some issues. Ito yung mas kailangan siya mag-sit down interview, pero bakit di niya po ginawa? Si Lisa? Opo. Oo. Ayan. Yung
yung hindi pagsagot, kasi 'di ba lumipas ang buong Monday, tahimik na tahimik, wala silang sinasabi, ganun. Ano na yun eh, tapos biglang Tuesday, biglang super confident ni Claire Castro. Mm. 'Di ba? Correct. Monday buong weekend ang tahimik ninyo, Monday ang tahimik ninyo, tapos Tuesday biglang confident. Hindi naman to Parang- like nag-pop up na issue like kahapon lang. Matagal na to. So if kumbaga they're doing their due diligence, they should have prepared documents ba to prove that Lisa is not there. Para pag nag-come out yung final results ng investigation or pag nag-name drop na talaga yung police authorities sa California, dapat ready sila to prove na, hey, we have a document here. Pina-follow din namin yung issue na yan kasi nga nasasangkot si First Lady. So ito yung original document, wala dun yung pangalan niya. Wala silang ganun. Basta lang nilang sinasabi, tapos basta lang kayo maniniwala sa kanila. Parang basta lang. Maniwala lang kayo sa kanila. And then yung last point ko po is yung sa misuse ba of confidential or intel funds ng Palas ng Malacanang. Kasi sa laki ng intel fund nila, hindi nila alam na they're hanging out with a coke addict. And the husband of the cabinet secretary is using cocaine. So, ano yung alam nila pero hinayaan lang nila or hindi talaga nila nagagamit ang tama yung intel funds nila. Well, yun nga, the allegation and the is the birds with the same feather. Diba? Kaya nga po, lalo na ang kiniklaim nila is AI lang daw yung video na lumabas na nag-sniff si BBM. Isn't the reality right now corroborating with that video? Nagtatagni-tagni yung mga kwento, gano'n na. Oo. Kasi hanggang ngayon wala pa rin silang ginagawa to, clarify things. And ang sabi kanina ng marketing guy na ginest is, ang problema lang naman daw kay BBM is hindi siya nakikitang naka-costume na in action. Lagi lang daw siya nakabarong Tagalog or parang ready lang for a meeting, not really sa field. Which is not true. Kahit siya naka-costume, obvious naman na for lang yun, for B-rolls ng darating na zona. Hindi talaga siya work. Mga photo ops lang. Like, hindi naman siya actual work and wala naman siyang nagagawang actual result. Puro puro for me, puro close to ayuda, if not ayuda. Oo. Sabi ni JMDM, I'm sorry but I guess they will be having a hard time bayaran or utakan ng mga authorities sa California kasi either Republican and Democrats are not on the same page. If si Trump will help them, it's not going to be a problem. Correct. And same with the California politician. Ayan. Meron din sila ng parang war between two political parties. So, hindi rin makakakilos si Trump doon ng basta-basta. Oo. So, well, yeah, sana nga. Pabor sa atin yun. Kung, parang nakakatakot lang na sana hindi ma-whitewash sa Amerika. Opo, totoo yan. Lalo na ngayon, yun nga, we are being cooked in a proxy war between China and the Philippines. Yung masama lang talaga dyan, totoo yun. What if gamitin na lang ni Trump yun na parang leverage siya? Okay, we will be silent about it. Kung mangyari lang naman, we will help you, but be our agent in the war that we are cooking. Yun ang nakakatakot. Pag yun ang gawin ni Trump. Kasi, madali lang yan. Pag nag-set up na sila dito ng nuclear warheads nila, ready sila to fight, magpa-private jet planes lang naman ang mga politikong mayayaman away. Oo. Diba? Katulad Tayo ni iba Gibo. tayo dito. Correct. Si Gibo meron siyang isa pang passport. Kung totoong na-denounce na niya yun, edi good. Pero what if hindi pa talaga? What if hindi siya makakuha ng ibang passport din? Correct. I mean, sure, may mga exit plan na sila. Correct. Diba? Sila may exit plan, tayo wala. Yun yung dapat na ginagawang point ng mga senators. Bakit kailangan nating i-treat ito as a national security issue? Kasi alam na nating lahat that we're a small country, we cannot defend ourselves, and there are two giants fighting between us, and we could possibly be used for whatever purpose that they have to win the other. Kasi sa isang contest po, isa lang ang pwedeng champion. Hindi pwedeng mas parehas sila equal si China at si US. Laging isa lang dapat ang winner sa kanila. And Or pwede naman silang maging winner sa iba't ibang category, di ba? Hindi daw po talaga mangyayari yun. Nung napanood ko po yung CEO, Diary of a CEO, hindi daw po. For the Americans kasi, ganun kasi sila mag-isip, winner takes all. For the American point of view, ganun sila, parang hindi, kailangan isa lang. Correct. Sila lang. Ang nangyayari ngayon,
Oo, ang China hindi naman gano'n ang mindset nila, 'di ba? Correct. Na puwede kang mag-thrive do'n sa category mo at maaari mong kaming talunin diyan and it's fine, 'di ba? Kaso nga lang meron talaga silang mga bagay na nagfo-focus sila na malakas sila at, hindi natin mapigil ang kanilang galing do'n sa mga bagay-bagay na 'yun, mahirap kung hindi mo tatanggapin. Correct. Yun lang po ulit, nire-request ko lang sa Miss Sas, kung naririnig mo kami at nanonood ka ngayon, nami-miss na namin kayo sa live ni Miss Joby. Yun lang po. Pray for the Philippines po and that Miss Joby, thank you for doing Ay, ano, this. Tinkerbell, i-message mo nga ako ulit, hindi ko makita yung message mo sa akin. Tapos, 'di ba ikaw yung sa ano, yung Yes po, ako yun. Nag-yes ka na po, nag-yehey ka na. Message kita ulit. oo, kasi hindi ko binabalikan ko, hindi ko na makita. Tapos i-message mo ako kasi ano dito, baka gusto mo na i-message sila Aldo at saka sila Alvin para i-coordinate yung event ninyo para ma-promote. Para pong parang nagpa-plan kami na i-move kasi may magandang balita na posible daw na mag-visit dito si VP. Posible lang, wala pang clarity. So para Okay, oo. isang pagod na lang ba. Tapos meron ding upcoming daw na parang weather issue na covered yung date. So hindi rin namin kakayanin if ever kasi wala kaming If ever covered. itutuloy, oo. Opo, so O sige, basta update mo ko ha, Opo, kung message ko meron ulit. para ano, para ma-promote natin. Opo, thank you so much. Miss Joey, huwag kayong titigil. Laban tayo hanggang sa dulo. Salamat, dito Bye-bye lang po. tayo. Ayan, okay, thank you. Thank you. Ayun, hello, Beverly Hills. Hello? Hello? Miss Hello, po. Beverly Hills. Ayan, Hello? okay. Miss Joey. Oo. Ayun, syempre, nag-aabang tayo dun sa balita about dun sa kay Ante Claire. Ang ano ko lang din talaga, ano yun, Idol Joey is yung Senate hearing. Kasi sa Senate hearing, iba ng kwento. I hope makakuha sila ng mga, kumbaga sila, yung mga Duterte lawyers, makuha na nila yung mga facts about it. Kasi kung nandun naman na sa Senate hearing yan, wala tayong magagawa kasi yan yung trabaho niya, di ba? Kailangan naman sabihin niyang, oo, nandun siya. Siyempre, expected naman na po natin na ang sasabihin niya, hindi yung, kumbaga, alibay. Pero pag andun na sa Senate hearing, yun. At saka, yung sinasabi niyang private, ang nakakatawa nga pagka may project sila, nakapronta si FL. Diba? Pinapront Actually, nila siya. ay na may mga project na ano, na private sector naman ang nag-fund, ang nag-initiate, yung mga ganun. Yung mga capex ba ng mga private company, tapos sila, tapos wala, kini-credit kay BBM private Diba? initiative yun. Yung Diba? gusto yung sa public. Pagkatapos itong matter na to, 'di ba, na government sponsored event, tapos sasabihin ninyo private, wag pag-usapan. Yun nga yun at saka magandang kwan yun dapat in aid of legislation. Ano ba talaga ang job ng First Lady? Kasi kung nagkapalpak, sino accountable? Example, di ba? So, kailangan din may accountability siya. Although hindi siya government official, pero kung nakakasama niya ang like DOT, kung sino mang agencies dyan, deserve ang Pilipino to ask questions kasi yun nga talagang tapos sabi pa ni Auntie Claire na although sila sa PSG, katulad niyan, involved yan, mga tao ng gobyerno yan 'Di ba? Mga tao ng gobyerno yan. Pero talaga I'm waiting talaga dun sa Senate hearing. Sana makakuha nga sila talaga ng video para wala na talaga. I hope. Kasi Bago dun makikita talaga kung nandun siya ayun. Yun talaga. Kasi pag yun lang nilabas, yung pinakita ko sa inyo na request, sana yung mga kababayan natin na nasa Amerika, you might want to do this. Yung i-take advantage ninyo yung California law, yung Public Disclosure Act sa Amerika, i-take advantage ninyo. Kasi pwede talaga pwede naman po talaga, Miss Joey. Mm-mm. Pwede naman po talagang kunin yan. Oo, Pwede naman po talagang kunin. Wait lang ha, ayan. Lalakihan ko lang para. Ayun, pwede kayo kumuha ng records sa Wait, wait lang. Ayan. Bakit hindi siya lumalaki? Ano ko 'to mapapalaki?
Anyway, ayan. Ayan. Eto, pwede siyang ano, no? Pwedeng mag-request. So, pwede kayong sumulat dito sa Beverly Hills Police Department. Try to get this public records request form. Ayan. Wala namang ano eh, parang wala naman pa siyang ano, required na document prior. Except doon sa, parang kailangan mo ng ID, of course. Plus NN siguro namin. At saka yung ano. So, I agree to pay for all applicable fees and charge for copies of record I have requested. Select category. Ayan. Police records, video. Ayan, downloadable link. Ayan, except those exempt from disclosure. So, ayan. So, tingin ko, take advantage. I-ano nyo, yung mga nasa Amerika dyan at ano, may maaaring maka-process ng request. Sabi ni Moody, $32 need para makuha yung report, yung sinend ni Dare to us sa comment section ni Kifi. Oo, meron nga ako noon. Actually, figure out ko kung paano makapag-request. Nung una, akala ko pwede akong magbayad sa PayPal. Yung pala, hindi pala pwede. Ano pala, Mastercard, Visa, tsaka ano pala yung kailangan. Tapos, i-mail nila. Hindi mo need ng ID niyan. Pag may nahanap silang available public records, mag-send sila ng invoice na babayaran mo. Sabi ni Freewin. Hindi mo na kailangan ng ano, ng ID. O nga, sa bagay, sabi lang dito, bayaran lang lahat ng fees eh. Pero yung isa kasi, parang, teka lang ha. Teka lang ha, i-ano ko tong ano. Pakita ko sa inyo yung isa. Ito yung sa medical examiner, pwede rin siyang bilhin. Okay. Dito yata yung kailangan ng ID. Ito. So, kung kukuha ka ng kopya, ayan, $49. You will be directed to a third party. Tingnan natin na, anahin lang natin. Okay. So parang hindi natin kailangan ng ID, ano? Ayan, pero kailangan ng details mo. Ayan. Kailangan ng details mo. Tapos parang i-mail lang nila eh. Shipping. And tapos ito yung payment method. Credit card lang. Mastercard, Visa, Amex, at saka Discover. Yun lang. Anyway, ayan. So, sana yung mga nasa Amerika, baka pwede kayong ano, request ka, Joey, ako magbabayad. Pero kasi kailangan ko ng address sa Amerika para dun ano. Hindi, Freewin, yung sa report, yung sa police report, may option, hard copy, CD, or clickable link. May option. Pero yung isang request, yung sa medical examiner, para i-mail nila yun. Yung $49, i-mail nila. Ayun. Ay, ito yata si Kuya Gado USA, ito yata yung nagsasabi na merong video. Naka-request ka na ba, Kuya Gado? Ng report, police report? Hindi po. Hindi ko naman kailangan mag-request niyan eh. Mhm. Kasi Ano yung- wala naman akong dapat diyan. Andito lang ako kasi may sinishare kasi akong video. Nakuha ko ng March 8 between 7 to 8 p.m. Doon sa Noy Pitch. Ano yung sa Right. concert? No. It's not a concert. It's a dinner with celebrities and mga politiko. Oo. Meron, teka. Tingnan, i-share ko. Ito ba yung page mo, Kuya Gado? Teka lang Opo. ha. No. Wait lang. I-share natin para makita nila. Opo. Subscribe din naman. Ito yung Yan po. Ipaki-scroll. Yan po. yan, okay. So, video taken March 8, 2025, 7 p.m. Ito yan, ito yung tinutukoy mo. Apo. Meron po kanyang actually ang nangyari niya, meron akong 3 minutes live and then hininto ko tapos nagkuha uli ako ng video para i-upload. Yan. Mhm.
Ayan, ito, i-play natin Kuya Gado Ay, thank you po, thank you po. Habang piniplay niya, sa shoutout ko muna yung mga kaibigan ko dyan, si May Santos Corpus, si Eric Corpus, si Oo. Ate Ann, si Kuya Gerald, si Hermana nasa Paris. Yan, nakikinig kayo sila. May 8 to ng 7 p.m. 7 p.m. po yan. Eh, di ba ang claim ni Auntie Claire, May 8, hapon hanggang gabi, nasa concert siya. Kaya nga natatawa nga ako doon sa report niyan. Samantalang actually ito palagi ko galing sila sa isang occasion kasi marami yan sila. Baka, in fairness, baka nga galing siya kasi yung damit niya parang yun din yung damit sa concert eh. Teka. Tingnan nga natin. Ang mga kasama niyo diyan mga celebrities like Busan Sonroa, tapos Oo. yung sinasabi nilang si Paolo, hindi po si Paolo 'yon. Executive po 'yun ng PAL. Yung Sinasabi nila, may nagko-comment kasi diyan na yan daw si Paolo, hindi po si Paolo 'yan. Top saan? executive po Yung sa ng PAL yan. Yung sa video? Opo. Yung video na nagpa-party? No, ito sa video na pinapanood nyo. It's a dinner, Sa it's video not na a party. pinapanood. Okay. Sorry. Si Stanley. Si Stanley, Opo. Oo. Okay. So, yan si, ayan si Lisa. Okay. Tapos So, yung top executive ng GMA nandyan. Tapos yung sino ba yun? Si Flasco ba yun? oo, si Secretary. Frasco. Opo. Teka, tingnan natin, ang tawag dito. Kasi yung sinasabi ni... Wait lang, ha? Mukhang same yung damit niya. Parang nakaano siya yan, parang nakabarong something. Oo. Ito. Nakita mo? Ito. Oo. Nakita ko yung picture na yan. Itong picture na to. Mukhang same dun sa damit niya dun sa video mo, no? So, Oo. ibig sabihin, siguro itong video mo, After siguro yan. after nung concert. Yes. Concert or MIFF function, something like that. Concert daw. Sabi ni Auntie Claire, Ako, nagpunta siya. papaniwala ba kayo doon? May concert pa ng umaga, ng hapon? Or maybe... Sabi ni Paolo, concert, March 47 yon, dinner sa Noy Pits, March 8. Hindi, kasi ang claim kasi ni, Paolo, ang claim ni Claire Castro, nung March 8, kasi March 8 yung nandun sa police report na dinedenay ng Malacanang, di ba? March 8, doon na nakita na patay si Paolo Tantoco, 12 na tanghali. Pagkatapos, ngayon, ang sinasabi ni Claire Castro, hindi po pwede yung mangyari yung mga yan dahil nung March 8, merong event, merong activity si Lisa Marcos. Umattend siya ng konsyerto para sa Pilipino na concert, which is this one. Ito yon. Yan, yung picture na yan. Kasi sabi niya, ito, March 8 to. Ito yung claim nila. Claim nila, oo. March 8 nangyari yung concert. Ngayon, ang sinasabi ni Kuya Gado, meron siyang video na tinik niya, ito, personal niya na tinik yung video, at dito sa video na to, makikita na 7 p.m. daw to Opo. 7 p.m. So ngayon, dito makikita yung damit niya dito is same dun sa damit sa konsyerto. So, ayan, ito, yung damit niya. Ayan. Same nung damit. So, posible na galing siya sa concert nitong mga panahon na to. Kasi siguro hindi concert, maaring isang function ng MIFF dahil may mga artista sa kasama dyan. Oo. So, parang manonood ka ng concert, nakabarong? Come on. I mean, Hindi, kasi Filipino event So, posible, di ba? Opo. Na magpaka-Filipino siya. Kasi ganito po ang analyzation ko, no? Nakalagay sa report is 11:25 ang tawag sa police and then 12:05 declared na patay. So so pwedeng nangyari 'yon and then may okasyon siya ng afternoon, iniwan nila yung patay. Iniwan na, oo, ganoon. Ganoon ang nangyari. Kasi tapos sandali, di ba ang kwento rin from the grapevine is that matagal na unresponsive si Paolo before sila tumawag ng paramedics. Di ba? Ayun. Kita niyo diyan parang walang nangyayari, hindi siya worried or wala. Kumakain sila parang ordinary sa lang. Oo. Parang talagang siguro akala nila umalis siguro sila doon na
wala pang mga pulis. Kasi ano yan eh, Posible 7 rin yan. p.m. yan eh. Posible rin yan. Kasi posible na nung umalis, kasi ang sinabi lang naman dun sa police report is that ang identified companion ni Paulo Tanto ay si Yung Dina, asawa. si Alexa Miro at saka si Lisa. Yeah, yeah. Yun yung parang huli niyang mga nakasama, yun yung companion, yun yung kasama. It doesn't necessarily mean nakasama siya nung tanghali. Yes, 'Di ba? Hindi naman sinabi nakasama siya nung tanghali. Ayun. So, yun. Ayan. Okay. So, Kuya Gado, ikaw, nandito ka rin sa ano nito? Ano, dito ka ba natatrabaho? Anong nangyari kasi dyan, may maliit na room dyan, birthday ng apo sa pamangkin. Nandito kami, sa kabila kami ng bar eh. Kita mo, pataguyang kuha ka ng picture eh, ang gulo-gulo pa. Oo. So, bigla silang nagdatingan. Uy, sabi ko, first lady, kinunan ko, na umalis. Wala, hindi ko pa nga alam na may issue yun. Nabigla na lang ako, after Monday, bigla lang tumaas yung views ko. Sabi ko ba, there's something wrong here. Kaya ganyan. Kaya gusto ko lang ipaliwanag, hindi po yung fake news, hindi ako yan po ay talagang kuha ko. Yan yung live yung video yan. Dumaan sa akin si Jaya, nakita ko si Jaya diyan, tapos si Joey Albert nandiyan. Tapos si yung sino ba yun? Yung secretary ng movie industry dyan? Si Ciara Soto ba yun? Nandyan din siya. Talaga. Ako si MTRCB. Yes, si Jaya yung naka-black, na yan? Na may, Jaya na singer? Yes, ma'am. Ayun, oo, yan. Okay. So talagang siya, no? Night of the Stars. Opo. Ayun. Hindi yan fake news, talagang yan. Kuha ko yan. Ayan. Teka lang, tingnan natin. Kasi sabi, check daw natin yung event dun sa Mowel Fund na page. Yun. Tama. Andun daw yung mga Yes. andun daw yung mga activities. Kasi before sila pumunta ng LA, meron pa sila sa Florida eh. Nakasama naman yung mga politiko like sila Jinggoy, sila Cheese, parang pagdating dito sa LA, ang nakita ko lang na celebrity sa mga videos nila si Jokoy eh. Tapos si Piolo Pascual yata nandyan din. Wala namang post ang Mowel Fund dito. Baka tinig na. 13. Wala. Teka. Joey, thank you sa pagpapakyat ha. Sige po. Thank you Ren. Maraming salamat sa pag-share. Ayan. At Ayan. ayan sa nakita namin inyong footage. Ayan. Okay. At least kasi ito ipipin nito si Lisa at a certain time at a certain place. Yes, tsaka yung sinasabi ni Claire na nandyan si Lisa ng anong date yun? Imposible kasi 7 to 8. Na dumiretso kagad siya sa airport from the party. Ayan po si Bunsan Sonroa. Oo. Yung oo, tama. Maprebelay niya yung point na umuwi siya agad ng Pilipinas. Kasi syempre, kung 7 p.m. nandito ka pa, pumaparty-party ka pa, di ba? Nakikipag-sosyalan ka. Anong oras natapos tong event na to? Sandali lang siya dyan. Pagkatapos na kumain, lumabas kagad siya. Tapos naiwan pa yung iba dyan. Okay. Pero si Lisa, umalis na. Umalis kagad siya po. Umalis. Oo. Tsaka yan, from Beverly, 30 to 45 minutes. Kasi sa Long Beach po yan eh. Oo. Sabi ni Miss Joey, kung matagal nang patay, but sabi sa report, meron silang nakitang security agent nag-revive. Hindi kasi nung tumawag, ayon dun sa report, madam, tanggalin natin yung video ni Sir Godo. Ayon dun sa report, yung pinost ni Sir Bobby Tiglao, ayon doon, nag-revive sila. Di ba parang pumunta sila doon sa, wait ha, teka. Di ba doon sa report, ni-report nila yung incident, ni-report nila yung pangyayari, 11:32 a.m. Ito yung time na tumawag sila. Ang kwento sa grapevine is that even before they called the authorities, unresponsive na talaga si Paulo Tantoco. Dead na talaga. Ilang oras na daw talagang dead. Ngayon, syempre, pagka pumunta dun yung mga, yung first responder, ito yung mga, yung
Ito, officers entered the room and observed hotel security performing chest compression, ganyan. Kasi kung kunwari, merong tao na unresponsive, ano yon, SOP yun na magkakaroon ng first aid. I-revive ba? Magpa-pump ng chest, resuscitate, ganyan, yung mga ganong bagay. So, sa akin naman, hindi yun questionable na merong, kasi part yun kung unresponsive na siya, kahit unresponsive siya, kahit pasabihin na bago mo ma-declare na out na talaga yung tao, ipa-perform pa rin nila yung pinaka-basic na first aid, ganun, before declaring. Ang protocol po kasi dyan, pag ganyan emergency, ang unang respondent dyan is, hindi kayo maniniwala, yung firemen Oo. Kuya Archiel, none. Lagay mo lang none. Order yata. Bombero kagad ang re-respond dyan sa kanila kagad Tapos yung medic ang ang sunod. Ayun. Kung several hours ng patay, di ba maninigas na? Well, malalaman natin, Patricia Castañeda. Sa autopsy report at iba pang mga report. Kung natin malalaman. Ayun. Anyway, ayan. Kuya Gado, meron ka pang gustong i-share? Wala na. Kung wala na kayong katanungan, bababa na ako. Thank you Kuya Gado sa pag-entertain sa aming mga questions. Maraming salamat at maraming salamat sa video mo. Ayan, Thank you, Miss Joey. Okay po. Ayan. Salamat po, salamat. Okay, salamat. Ayan. Hello, Karma. Hello. Hello. Ayan. Narinig ba? Okay. Anyway, ang aking mga opinion na ibigay lang o mga observation na ibigay dito tungkol ito kay Claire. Masyadong ng para bang powerful na to si Claire na she can just lie. Wala na siyang parang ang nakita ko parang si Claire habang nagsasalita, mayroong baril na nakatutok sa noo niya Yun yung tingin ko sa kanya Kasi talagang unang-una, vlogger ka. So alam mo paano ka mag-search. Alam mo Karma, nung naglabas ng statement si Senator Amy tungkol dun sa dapat magbigay ng exhaustive na report ang kinemerot ganyan. Alam mo ang sabi ni nag-live si Auntie Claire. Tapos binabatbakan niya si Amy Marcos. Ay, parang inisip ko talaga na magkaaway talaga to si Amy at saka si Amy at saka si Lisa. Kasi ina-attack ni Claire Castro si Amy Marcos sa vlog niya Kaya yun yung mga things na there must be something bigger sa lahat na nagkukontrol sa kanya. Hindi mo gagawin yan kung abogado ka pa And then sasabihin mong fake yung report ng police doon sa ma-verify mo yun anytime. Everybody can go in there. It could be fake, di ba? Parang, posibleng tama ka, Auntie Claire, na fake yan. Pero, in saying so, dapat may proof ka na fake yun. Dapat, ang statement ni Auntie Claire is, we are still checking the veracity. We do not believe that the document published by Bobby Tiglao is legitimate. Pwede mong questionin. Pero hindi yung para ikaw ang magsabi na fake yan. Kasi hindi natin alam kung fake Ngayon, kung gusto mong malaman kung fake o hindi, ikaw mismo dapat i-verify mo sa BHPD. Yung overbearing siya yung parang, hindi, fake ito, ganyan. Talagang hindi ito totoo. Ganun agad. In-offer na proof, di ba? Yes. Parang si Claire, parang bang wala nang katapusan yung power na sa likod niya Yung bang parang bang for the rest of their life na nandyan sila So what if kung makatapos na mawala ka na dyan? Wala na yung power na nagsusupport sa'yo sa likod mo. What if kung nakulong just in case o nawala yung tao na sa'yo, ano ang gagawin mo? Sabihin mo lang, ang most likely na sa'yo, if I have known. Yan ang most likely na sasabihin niya. Ang daming excited akong Karma. Excited akong malaman. Wala akong pakialam dito kay Claire kung anong mangyari sa buhay niya in the future. But when everything is done and over with, let's say sabihin natin presidente na si Inday, ganyan. Gusto kong balikan to si Claire. What exactly were you thinking during that time na ikaw ang communications officer ng palasyo? Yeah. Susumbatan ko siya. Parang ganun ba talaga? Parang hinaya mo yan? Talagang hindi ko makita-kita. Even if dito sa States, hindi masyadong nag-ano sila, pero meron pa rin yung makikita mo yung mga
kung titingnan mo yung mga ano ha, yung mga press-con ng mga secretary ni press secretary ni Trump or maski sinong ano, ang tawag nito, ang mga press reporter, meron pa rin respeto, you know, di kan even yung bang makipagdebate sila, so maski presidente ka, you know, they don't really care. Pero dito parang something wrong na meron talagang something, there must be something na talagang wala nang magagawa si Claire diyan eh. Kasi nagsinungaling talaga siya eh. Na ito pa yung isa na pansin ko ha, mayroong nagtatanong na parang ang tinanong niya is, ano ba yung kasi parang si VP Sara, 61% ata ang tax rating niya, ano ang magagawa ng ano nyo na para makadikit man lang kay Sara, yung administrasyon ni Bongbong. Yung sagot niya, which is narinig naman natin siguro lahat, ang sagot niya is magtrabaho lang, trabaho, hindi magbabakasyon. Parang sabi ko, my goodness, itong tanong mo. Pero on the other hand, nawala siya for 3 days. Ano bang ginawa niya? Nagbakasyon ba siya o nagtrabaho? 3 days siyang nawala, di ba? So, yun yung very very hindi na niya alam kung ano yung lumalabas sa niya eh, na meron namang, kaya swerte pa rin tayo, meron nandiyan kayo na ididibang sila, na i-call out sila. So those are things na you are serving the country. Hindi na pang Duterte to o mga nandiyan na yung yung mga please lang, Claire. Klaruhin mo lang yung mga sinasabi mo. Kasi nabi-verify yan. Yung bang nasa fingertip mo Yun yung nakakalungkot Karma eh. Kasi yung mga ganitong issue, yung mga ibang very political na mga tao, they don't look at it way past political color. Na dapat nga ma-worry kayo eh. Kasi yung droga sobrang lapit sa mga taong gobyerno. Bakit ganun? 'Di ba? Tapos ako very careful nga ako nung nagsisimula tong lumabas tong issue na to kasi nga si Paulo Tantoco, private individual yan eh, 'di ba? So parang as much as possible, ayaw mo rin talagang pagpiestahan yung kamatayan niya. Kasi nga, syempre may pamilya yan, may yan, kahit pa sabihin natin sa OD yung kinamatay niya or whatsoever, you want to respect the privacy of Paulo Tantoco. It's just so happened that and I'm really I'm really sorry na matatapik talaga yung kamatayan ni Paulo Tantoco. Mami-mention talaga. It is just so unfortunate. Kasi nga, it is a government-sponsored event, okay? And Lisa Marcos is in the mix of that story. Pagkatapos, yung kawawa ni Paulo Tantoco ay manggagawa ng Malacanang. 'Di ba? Manggagawa ng Malacanang. So parang, let's also check on Dina Tantoco. Kasi syempre, 'di ba, parang mapapaganon ka talaga yun. Hala, anong nangyayari? Bakit na-audit to? 'Di ba? Correct. Hindi na nagfa-function well yung mga utak nila eh. Tama ang brain cells nila kulang na. Talagang, can you imagine yung katulad nito ako I'm sorry doon kay Tantoco, pero ang masama lang dito, tahimik yung pamilya nila. Maski hindi so ibig sabihin talagang ang power talaga or yung talagang humahawak sa Pilipinas, wala nang iba kundi si Madam na lang talaga, si Lisa. Wala nang tahimik sila kasi tahimik sila, Karma, kasi in a way, skandalo kasi yan sa pamilya, 'di ba? Mamatay ba naman yung member ng family mo na OD? Syempre, napaka-scandalous noon. So, to certain extent, parang sige, gets mo, tahimik talaga sila at they would prefer this not to be talked about. Kaso nga lang, malas ni Paulo, kasi namatay ka doon sa isang government-sponsored event pagkatapos kasama mo pa si Lisa. Yeah. So, ayun. Ang isa pa na hindi natin naintindihan, yung iba ba, parang kino-cover lang nila, pero alam naman natin lahat, which is ginagamit din natin niya kung whoever na nasa pwesto, na ang ginamit niyan pera ng taxpayers. Hindi pwedeng itago yan. Hindi pwedeng itago yan. Sinasabi nila na hindi kasama. May nagsabi sa akin na itong event na ito is probably privately funded. It is a government-sponsored event, but it's very likely that it is privately funded. And guess what kung saan nanggaling ang funding? Saan? DG+. What? Yung mga online sugal. I know. Yung Bingo Plus, yun. So, yun yung mga
alleged na may potential na totoo 'yon at most likely totoo. Kasi saan ba sila kukuha ng pera para pang can you imagine yung Beverly Hills, yung Waldorf na ka doon, mag-rent ka doon? I think that is like 5,000 a day or maybe more. 5,000 a night yun or maybe more. So, hindi mo pwedeng, ordinaryong tao ka lang, hindi mo pwedeng doon, hindi ka pwedeng pupunta doon. Kasi ang mga ganung mga bagay sa Beverly Hills pa. Those are things na mga elite talaga yung nandoon. So, ngayon ang nakakatawa pag sinabi nilang hindi kasama private maski financial ng mga private still, Bitbit mo yung pangalan ng Pilipinas eh. Correct. It doesn't change the fact that it is a government-sponsored event. Yeah. Diba? Ang isa pa, pinromote niya yung culture ng Pilipinas. Kasi hindi mo pinromote yung culture ng Malta. That's Pilipinas. Yun yung doon. So, pero ang masama ngayon, ang na-promote ang na-promote is yung Coca-Cola. Masyadong Nakakahiya. Oo, nakakahiya talaga. Yun ang na-promote ngayon. Oh my God, ganun pala yung kasi never At kung na-promote na ngayon at ang response nitong ni Lisa Marcos is she's not thinking about paano mapapahiya ang Pilipinas nito sa world stage. Ang iniisip lang niya is, no, hindi ako kasama dyan. Private yan, sarili niya yan, aksidente yan, wala ako dyan. She's not thinking of anything else. She's not thinking about the image of the Philippines. She's not thinking about yung ganito. Kasi kung kunwari, ikaw, first lady ka, you are fraternizing, sabihin na natin, syempre kung kunwari, inaassume ng mga tao, you're living a life that is prudent and morally upright. O ngayon, meron kang kasama na OD sa cocaine. Okay? The mere fact na yun yung nangyari, you could have acted in such a way na, well, nakasama ko siya dito sa MIFF event. I will make sure that moving forward, the people that is going to be invited in such event are people who are people who are not engaged or not addicts, ganyan, 'di ba? Kasi biruin mo, kasama mo sa sosyalan mo, tapos panay addict pala. Siyempre magtanga-tanga tayo, kunwari, hindi natin alam na addictus benedictus silang lahat. Pero as a first lady, you are expected to be at least morally upright. 'Di ba? Yes. Wala man lang siyang wala siyang, hindi, bala kayo dyan. 'Di ba? Parang ganun yung hindi, wala ako dyan, hindi ako kasali dyan, bala kayo dyan, ganyan. Ganun lang yung reaction ni Lisa. And then yung even more disappointing, kasi parang, ma'am, alalahanin niyo naman yung image ng Pilipinas, nakakahiya, tangina. Wala na yung hindi na niya yung sa akin lang the way I see it, maybe I have yung bias ko, grabe, but anyway ang ko diyan, hindi na yan makaka-recover sila diyan especially if yung tayo yung mga yung mga hindi gusto yung ginawa ni Lisa. Kung basta wag lang nating patayin ito, no matter what, yung mga nangyari sa kay who's this, kay Malta, sino pangalan to, si Teodoro, it's just a bit yung lang yun, noise lang yun. Walang yun, there's nothing. Si Erwin Tulfo nga, grabe yung kay Erwin Tulfo, iba talagang pangalan, naging American citizen siya, anyat senador siya ngayon. Can you imagine yung mga na yun? So iba talagang iniban niya yung pangalan niya. Itong ang daming mga bagay diyan na tinatapon nila hoping na matabunan yung kaso or yung iskandalo ni Cocaine Gate nila diyan. So kaya ako sana ma-spread ito lahat, i-share ito na wag tantanan wag tantanan at i-relate ito doon sa mga real national issues, like do sa budget. Like for example, this is a sobriety issue eh. This is a question of our government having a clear state of mind. So, wag nating bitawan tong issue na to at i-relate natin to tungkol sa issue sa budget, issue sa PhilHealth, issue sa Maharlika Investment Fund, issue sa paggawa ng mga infrastructure project, flood controls and things like that. Kasi paano makakapag-isip yung ating gobyerno ng matino kung lahat kayo adik? Yes. Wala talaga. There's something wrong sa gobyerno natin. Yung ulo, there's something wrong sa ulo talaga eh. There's something wrong there.